Arestado ang dalawang lalaking na hulikam na nagnanakaw ng mga kawad ng kuryente sa isang apartment building sa Quezon City. Nabisto ang pagnanakaw ng mawala ng kuryente sa buong apartment at silipin ng caretaker ang CCTV. May unang balita si James Agustin. Masdan ng isang lalaki na tila may inaabot sa harapan ng isang apartment building sa barangay Greater Fairview, Quezon City. Mag-alas 3 sa madaling araw nitong Martes. Pumunta siya sa gilid ng establishmento. Umalis siya saglit. Pagbalik kasama na niya ang isa pang lalaki na may dalang sako. Ang sunod na nakunan sa CCTV, hinihila ng isang lalaki ang mga kawad ng kuryente sa apartment building. Natangay ng mga sospek ang 10,000 pisong halaga ng mga kawad ng kuryente. Ayon sa pulisya, mag-uumaga na madiskubre ng caretaker ng building ang pagnanakaw. Itong caretaker, sinabihan siya ng mga tenant na brown out, walang ilaw sa buong apartment. Ang unang ginawa nitong caretaker is tiningnan yung CCTV footage dun sa building. At nung nakita niya sa CCTV, yung suspect may pumasok, may nag-aakyat bahay sa kanila, hinihila yung mga wire na yun ang nag-cause ng brownout sa buong apartment. Sa follow-up operation ng pulisya sa barangay Holy Spirit, naaresto kahapon ang 29 anyos sa sospek. Sunod na nahuli ang kanyang kaibigan na 27 anyos na siya nakita sa CCTV na may dalang sako. Kitang-kita yung muka. Yun, doon na tayo nag-umpisa, forward tracking, at saka nagtanong-tanong na rin sa mga kapitbahay at saka sa mga ibang andun sa area din. At mayroon isang concerned citizen na naging informant namin na nakilala tong suspect natin. Hindi na nabawi ang mga ninakaw na kawad ng kuryente na base sa investigasyon na ibenta ng mga sospek sa halagang 900 pesos. Sinampahan na ng reklamong robbery ang mga sospek na aminado sa nagawang krimen. Dinala po sa kanya kapan. Saan nyo dinala yung mga kawad? Sa junk shop po. Kahirapan lang din po. Sa record ng pulisya, dati nang nakulong sa Bulacan ng 29 anyos sa sospek dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Ito ang unang balita. James Agustin, GMA News.